Hey guys, for today's vlogmas, happy day, happy life. Magluluto na naman tayo ng ating lunch. And according sa ating pantry, ang ating lulutuin, pantry talaga. Nalulutuin natin ay ginataang langka with shrimp. Tapos lagyan natin ng iba't ibang mga gulay para mas healthy at mas appropriate para kay Papa. Magluto na tayo. Umpisahan na natin ang araw na ito. Let's go! Medyo maliwanag dito, parang kukunin na ako ni Lord, no? Pero kasi, ano kung bakit guys? May nagtatanong bakit sobrang liwanag. Dahil meron kami nung, ganun no, yung sa tuktok, direct sunlight dito sa kusina. Tapos binubuksan ko pa itong malaking fluorescent. Kaya sobrang liwanag dito. Kasi pag nagkakat ako, gusto ko nakikita ko yung niluluto ko na walang chismis. Kaya naman, ba't ako nag-explain? Tara, luto na tayo. Unahin natin yung onion. Then, tuloy na natin yung ginger. Para kumatas na sila. Next, kamatis. Dinamihan ko yung kamatis para mas masarap. Haluan na natin itong ginawa kong bagoong. Then guys, di ba gumawa akong sarili kong bagoong? Yung siguradong hindi mahalat at tapos pangailangan ni Papa. Halo ko na itong isang kutsara ng bagoong para umalo na rin sa dito sa pagpangkot siya. Magiging base flavor na ito again ay itong una natin ginagawa. Guys, halo na natin yung langka. Magasan muna natin yan bago ihalo dyan siyempre. Salt, wala, konti lang. Then, sabi natin na pepper. Pepper, medyo ganyan natin pepper para mas malasa siya. Push. Isang kutsara lang yung maliit. Ayun lang, hintay muna natin siyang mag-simmer dyan ng konti dahil matutubig pa yung langka ng konti. Saka natin ilalagay ang kokomama. Pan, and then mga 2 to 3 minutes, buksan ulit natin, lagyan na natin yung kokomama. Yan, medyo nag-itulig siya. Lalagyan natin yung fresh kita, kokomama. Ayan. Dahil may hilig ako sa sabaw, dadagdan ko sa tinong water. At huwag kalimutang haluin. Para yung mga lasa sa ilalim ay kumalat sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga tropa, sa kanilang mga kapamilya. Ayan. Sarap to. Favorite ko to. Kaya pag sobrang napalambot yung langka sana. Kaya dinagdagan ko rin yung water para mas kumulo siya at lumambot yung langka. Plus good din siya para kay Papa kasi nga para makagat niya ng maayos at matunaw niya ng maayos kapag malambot. Takpan muna natin. Kaya muna natin siya mag-simmer, magkulo, and all that. Hipon, halo na natin yung hipon, no? Iskatan natin. Huli natin ng hipon dahil mabilis siyang maluto. Tapos, tinanggalan ko na rin siya ng balat. Iyon ko lang yung... Bango. Bango, sarap. So, ayan, dito na to guys. Gawin ko lang konti. And then, ready to serve! Hey guys, kain tayo. Ito na yung niluto natin kanina pero ang dami nangyari ngayong araw actually. Hindi ko na kayo nasama. Pero itong araw kasi na to, marami akong inayos, mga kagamitan, mga ginamit ko ng mga nakaraang araw dahil mayroon akong ginawa na i-share ko sa inyo sa mga next vlogs natin. Pero for today, magpapahinga ako dahil baka makomatos na ako. Pero kainin natin to. Actually, it's 5 PM na. No? 5 PM. Late na ako lagi kumakain kasi nag-heavy breakfast na ako palagi tuwing morning. Kayo ba? Dati kasi kape-kape lang ako. Pero lately, talagang nagkakanin na ako and nagluluto talaga ako ng breakfast para feeling ko kasi busog na ako buong araw. Tapos ito na, kain na lang ako late afternoon. Tapos medyo minsan ito na yung dinner ko. Then mag-i-snack na lang ako tuwing gabi. And then tulog na. Ganun na lang lagi kinakain ko. Kaya siguro medyo hindi tayo nagkakalaman. Pero, just to share with you, ang sarap niya itong niluto natin ng ginataang langka. Sobrang sarap. Ayun ako. Kung sa inyo, try nyo rin to. Minsan. Ito ako makadami kumain, yung matakaw ako na. Tapos, meron tayong vitamin milk. Well guys, for today, for this vlog, nag-share lang ako sa inyo para magka-content tong araw na to. Para magkaroon na medyo kabuluhan ng araw na to. No? Kasi pahinga ko nga ngayong araw na to. Then bukas dialysis ulit. Sasama ko kayo doon. Sana panoorin nyo. Huwag kayong magsawa kakanood ng mga dialysis natin. Iba-iba ko naman yung mga routine natin. Pero sana panoorin nyo pa rin. Ayun nga, going back. For today's vlog, ang i-share ko sa inyo ay kung ano yung bago kong na-discover na update sa Messenger app. Alam nyo ba na nag-update sila? Alam nyo ba? Comment down below kung alam nyo na to. Pero kung hindi pa, I think makakatulong to sa inyo. Alam nyo ba na pwede nyo nang i-edit yung message na na-send nyo? Yes guys, kahit hindi nyo naburahin yun kasi laging nagkakaroon ng issue na ano yung binura mo? Ano yung binura mo? May binura ka? Anong binura mo? Laging nagkakaroon ng issue. This time, pag na-send mo na, pwede mo na siyang i-edit. Yes guys, ganun kaganda. Pwede mo siyang i-edit within 15 minutes upon sending your message. Pwede mo siyang i-edit. Just long press yung message na i-edit mo. And then, may mga buttons, choices na lalabas. Isa doon, ang edit. And edit mo na. Send mo, edit. I mean, pindot mo edit. Then, edit the message and then send.
yun na. Wala naman ding nakalagay doon na edited message. Wala. Huwag kang mag-alala. Kaya, isang best na upgrade yan para sa FB Messenger. Next. On ba? Okay, next. Next na upgrade ng Messenger natin, ng FB Messenger natin. Ito na ang pinakamalupit, ang pinakagusto ko. As an introvert, wow, introvert ba ako? Ano, extrovert, hindi, ambivert. Ambivert, minsan gusto ng katahimikan, madalas gusto ng kaingayan, gusto ng kausap, pero kadalasan din naman, like gusto ng katahimikan. Alam niyo yun, ganun din ba kayo? Ako kasi pinavalue ko na ngayon yung peace. Peace of mind ko, yung peace ko, alam mo yun, yung parang gusto ko kakalma ako sa gusto kong oras, panahon, pagkakataon. Then kung gusto ko nang makipag-communicate, makipag-usap, makipag-chikahan, go tayo dyan, all out tayo dyan. Kayo din ba ganun? Ako kasi ganun, more on peace ako. Kasi hindi ko masishare sa ibang tao yung mga kapayapaan, kung walang kapayapaan sa aking kaluluwa. Wah! Yun nga, kasi nga may update pa itong FB Messenger. Pero yung bagong update ni FB Messenger ay, pwede ka nang magbasa ng mga chat sa'yo na hindi nila nalaman na nasin mo na yung mensahe nila sa'yo. Minsan nagagawa yun sa iPhone kapag nilong press mo. Tama? Ay, sikreto ba yun? Pero, tama diba? Tama ba yun? Pero this time, for iOS users muna, initially, ay para muna dun sa mga yun. Pero, pwede na natin i-turn off yung ating read receipt. Yun nga lang, turn off din yung read receipt sa kabilang side. Hindi natin malalaman kung nabasa na ng mga ka-message natin o yung mga ka-chat natin, yung mensahe na i-chinat natin sa kanila. Again guys, ang option na to na bago ay kapag nag-send sila ng mensahe, pwede na nilang hindi malaman kung nabasa na ninyo yung message nila. Kasi nga, minsan nga, di ba guys, may mga oras na hindi pa natin trip mag-reply o concern lang tayo sa kung anong na-reply nila or just ayaw lang natin makipag-usap. Ganun. May mga pagkakataon na ganyan na gusto lang nating makita kung anong response na sa mensahe natin. Pero ako, madalas, may times nga na ayoko pang may pag-usap. Mamaya na ako, tsaka na ako magre-reply. Mga ganun. Paano nga ba? Bilisan na natin kasi short lang to. Paano nga ba? Punta ka lang sa FB Messenger settings. Then, scroll down mo yun. Privacy and safety. Privacy safety, pindutin mo yun. Meron dong read receipt. Bago. Kung wala, i-update mo. Pero for now, iOS users lang eh. Update mo kung wala. Pero madalas, meron na yan agad. Read receipt, pindutin mo yun. Ma-on and off mo na yung read receipt. And may enjoy mo na itong malupit na update ng FB Messenger. Kaya naman, gawin mo na yan ngayon na. Ngayon na. Para matahimik ka. See you again on our next Vlogmas. Uy, maraming salamat sa panonood ah! Please subscribe to our YouTube channel. Like and share this video. Turn on notification para updated ka sa mga next uploads natin at magkwentuhan tayo. Comment down below and please follow our socials, our Facebook page, Instagram, and TikTok. For more videos, visit our YouTube playlists. Maraming salamat po!